Tingnan niyo itsura. Pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Uy, nagbabanta ka ba, Senator Bongo? Nagbabanta ka ba, Senator Bongo? Bakit naman ililihis ang katotohanan? Kapag inimbestigahan ka, ililihis na yung katotohanan. Paano kung may makita sa'yo? Ha? Paano kung may makita sa'yo? Dapat ang maimbestigahan dito, mga kakliya. Ito sa akin. Alamin kung paano nanalo sa bidding to ang CLTG sa Alfredo. Doon pala makikita nila kung meron nagkaroon ng gapangan, palakasan. DPWH starts probe into firm link to Senator Bongo's family, its ties to Discayas. Okay, that's November 16. Kanina 2:37, okay? The Department of Public Works and Highways is launching an investigation in Davao Base. Ito lang kasing problema, mga clear. Davao Base, connected to the family of Senator Bongo, particularly links to the Diskaya couple. Diba? So ito, Davao Base kasi, kaya tuloy, kahit sabihin mo na hindi ka nakikialam, dapat di na dyan. Or, hindi naman ako makakapili ng pamilya eh. Pero hindi yun yung point. Di ba? Dapat sila yung umiwas para hindi ka masira. Ikaw ang nagpigil. You have the capacity to do that. Diba? Sa akin lang, mga kaklira, kung talagang gusto niyang hindi masira, dapat din na sila kumuha ng proyekto. Especially Davao. Ilang taon ba na mayagpag? Dating Pangulong Duterte. Diba? So, kung 25 to 2015, up to 2015. O 2 years nga, pasalamat ka nga, hindi na aabot sa mga dulo yung panahon na talagang mayor pa si dating Pangulong Duterte. At that time na congressman si dating Pangulong Duterte, di ba? Kailan ba siya naging congressman? Inamin niya nagnanakaw siya, so yung pork barrel niya, ninakaw niya ba? Ikaw na yung assistant nun eh. Mayor siya, aide ka na eh. So, huwag mo sabihin na wala kang kasalanan dun. Hindi sa wala kang kasalanan. Dapat pinahinto mo na yung pamilya mo sa government projects. Kung talagang contractor sila, at malakas sila, at magaling sila, at bilyones ang kinikita nila, huwag sila sa gobyerno. Diba? Well, anyway, ganito yan, mga kaklira. Today, sabi niya, umpisa na namin ang pag-iimbestiga sa CLTG Corporation na sinasabing konektado kay Senator Bongo. Ito naman kung konektado. Kung di ka konektado, di huwag kang umiyak. Hindi naman kailangan umiyak. Diba? I mean, huwag paawa yung mukha. Kasi appealing to the emotions na yung dating niya. Diba? Be firm ha, wala akong alam dyan, bahala kayo mag-imbestiga. Tapos. I know that you cannot implicate me. I know myself, I know my family, I'm not involved with that. Tapos. Hindi, dami niyang kwento. Diba? Sabi niya, hindi naman siya nasimulan ng imbestigan. Of course. Imbestigahan ka ba ng panahon ni dating Pangulong Duterte? Hindi. Diba? What is CLT Builders? According to 2018 investigative report by the PCIJ, CLTG Builders rank among Davao City. Mga kakli, Davao City. Nandiyan ka, aid ka na ni Mayor Duterte. Aid. Hindi lang basta aid, as in aid. Diba? Top 10 contractors from 2010 to 2017. Diba? Davao City. Mayor si dating Pangulong Duterte. Top contractor.
Kung at that time na 2010 to 2017, sige patawarin na natin yung 1 taon. Tama. Nagkaroon kayo ng kontrata sa ibang lugar. Sabi mo Cebu. Iba. At ang maganda rito mga Chris, sa akin lang kung talaga naman imbestigahan, kung wala, sabi nga natin, kung wala kang alam, di wala. Maganda imbestigahan nito, paano ito nananalo sa bidding? Ano ba sabi ng DPWH? Bidding-biddingan? At yun ang gustong gawin dati ni VP Sara. Mukhang yun ang gustong gawin. Kaya lang, napahinto ni Gloria Mercado. Pero, parang di mapahinto, ang tinanggal si Gloria Mercado. Kasi gusto niya follow the rules about procurement. This firm was awarded 1.85 billion. During that period. Di ba? So, ang tanong, yung mga projects ba na napalalunan mo, na-vet ba ang CLTG? Gaano sila kalaki? Para makakuha ka ng ganyang kalaking proyekto. Teka lang hanapin natin. Nasa ano ba to? Nasa internet ba to? Tingnan natin kung gaano kalaki. Sana makikita sa internet. CLTG Business Office in Davao. Tingnan natin baka nasa Facebook. Hindi ako makita. Mula sa Facebook. May Facebook kaya ito, mga kaklis natin CLTG. Facebook. Ay, wala ba? Kung wala. Ng Facebook. Okay, tuloy tayo muna basa. Okay. PCIJ also reported that CLTG won an additional 2.7 billion in projects through joint ventures. Diba? So, nakipag-joint venture siya kasi hindi niya kaya yung project. Pero since CLTG siya yung nanalo. Ganun ba yun? Including Alfredo Builders, which is owned by Senator Go's half-brother. Mag-aama pa talaga ang nakakuha ng maraming projects sa Davao City. The report also revealed that CLTG was among the firms with most delayed projects in the region. Most delayed? Tapos nanalo sa bidding sa Davao City. Top 10? Tapos most delayed. Diba? Dahil dito, umalma si Go. Si Bongo. Malicious daw. So, sana nga lumayo para hindi ka na masyado na anuhan. Lumayo. Nagkontrata siya sa Manila. Walang problema yun. Kasi walang influence. Pero syempre, pag iba na pag-presidente, iba na yun mga kakira. DPWH, ito nga Senator Joel. Diba? At that time, di pa siya related sa Pangulo. Pero ang lakas sa DPWH, tantawag lang. What more kayo? Tanong lang yun. DPWH chief said he already talked to Ombudsman Jesus Crispin Remulla last night and they are now looking at all the documents during the Duterte administration. Kayong iiyak kasi talagang parte kayo na maimbestigahan kasi ang dami-dami yung flood control projects. 13,917 flood control projects. Kung yan lahat gumagana, no problem. Sabi nga ni meron ako napapanood para siyang Indian talking about the food, street food. No problem. Insan, no problem. Mekus. No problem. Di ba? Yan, paano niya ba yan? Pinoy-Indian yan Ayan, ako, insan. Ginamitan ng, yung mga words na ginagamit insan. Sabi niya, Mr. Nobody po. Mr. Nobody po ba yan? Ayan, mekus ni insan. No problem. Diba? No problem. Kapag wala namang minekos dito. Diba? Yun naman yun Kaya, wag iyak agad.
Yak-yak eh. Dahil ang mga diskaya mismo umamin sa Blue Ribbon hearing na lumaki ang kanilang negosyo mula 2016. Oh, flood control sila nag-start 2016. So dapat lang talaga imbestigahan yan. According to Dizon, the department already has planned its next steps in the investigation, including looking plans are in place on how to go about investigation into allegations of corruption. Diba? Ito naman sa atin mga klip. Kung wala kang ikakatakot, no problem. Diba? Eh, hindi ko alam bakit at that time may mga DDS talagang todo harang kay Ombudsman Boying Rimulya. Kung wala naman sila kasalanan, edi no problem. Diba? Yun lang, yun. Saka ang panahon sa panahon ng Pangulong Marcos Jr. and with Secretary lagi, Ombudsman Boying Rimulya, di ang gumagawa ng case. Di nagpaplanta ng ebidensya. Alam mo, takot sila, di ba? Kasi yung gawain nilang magplanta ng ebidensya, gumawa ng intriga, gawain nila. Ngayon natatakot na gawin sa kanila. Oh, gawain nyo yan. Di ba? Hindi dyan eksperto ang Pangulong Marcos Jr. Di ba maggawa ng false witnesses? Di ba? Hindi yan trabaho ng Pangulo, hindi niya kayang gawin yun. Hindi tulad nung nakaraan. Expert na expert. Inaamin pa. On air. Ayan, Dizon acknowledged he worked with Senator Go during the administration of former Rodrigo Duterte, but he said that that's all immaterial because any allegations of corruption needs to be taken to the end, and that is our job here. Ayan. Okay? Okay, now, ito na siya. Pakinggan na natin si Senator Bongo at mukhang nagdadalamhati. Tingnan niyo itsura. Pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Uy, nagbabanta ka ba, Senator Bongo? Nagbabanta ka ba, Senator Bongo? Bakit naman ililihis ang katotohanan? Kapag inimbestigahan ka, ililihis na yung katotohanan. Paano kung may makita sa'yo? Ha? Paano kung may makita sa'yo? Dapat ang maimbestigahan dito, mga kakliyam. Ito sa akin. Alamin kung paano nanalo sa bidding to ang CLTG sa Alfredo. Doon pala makikita nila kung meron nagkaroon ng gapangan, palakasan. Diba?